Tanan, palihog ta sa pagtindog. Let's get our Bibles, please. And let's open our Bible to the book of Psalms. Psalms chapter number 55. Unsa to'y title sa inyong gikanta, Mer? How great you are. Tinuod ang ilang gikanta. Amen? Yes, God, our God is great. He is a great God. Amen? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. This is the word of God. Pwede na mo maglingkod. Ang atoang mensaheng pagahisgutan karong hapon is about stress. I know that some of us here are going through some trials in life. So the title of the message today is Defeating Stress. Paano nato mapildi ang kining stress? Did you know, brothers and sisters, nga walay word nga stress sa Bible? You can't find it in the Bible. But the reason stress exists because of troubles. Ang rason nga nung ang mga tao mas stress tungod na ay mga kasamo nga niabot diha sa ilang kinabuhi. Or we could call it mga problema. Amen? Sa ato nga mga Kristohanon, some of our troubles in life are part of God's tests in our Christian life. Some of them came as a form of discipline in our life. Pero ang gusto na ko isulti sa iyong tanan, walay immune sa problema. Walay tao nga immune sa problema. Bisag dugay na siya nga naluwas o bisan dugay na siya nga Kristohanon, maapektuhan gyapon siya aning mga problema. Amen? And if we are not careful, mga igsoon, may stress ta, especially when we face trials in our life. Stress are very dangerous because it can affect your physical body. You can get sick pag dili nimo mabantayan ang imong kaugalingon. Pag di nimo ma-manage ang stress, magkasakit ka. Maapektuhan ang imuhang panglawas. Stress can also affect you emotionally. Stress can also affect you spiritually. You can be discouraged. You can become weak. What is stress? Stress is a mental or psychological pain. Stress is our body's response or reaction to pressure. You know, naay mga nagkalailahi nga mga sitwasyon or mga panghitabo sa kinabuhi nga makapa-stress sa tao. It is often triggered when we experience unexpected situations or naay mga unexpected nga mga panghitabo that threatens our sense of self, or when we feel we have little control over a situation. Sometimes ang tao or ang Kristohanon ma-stress siya pag feel niya nga murag di gud niya makontrol ang usa ka sitwasyon sa iyang kinabuhi. Stress can be anxiety. Naging anxious ka ba? Nabalaka ka? Ingon na over sa usa ka butang. And you know, we are told in the scripture nga dili ta mabalaka sa bisag unsa nga butang. Amen? Jesus said in Matthew chapter number 6, take no thought of your life. Take no thought what ye shall eat, what ye shall drink. Dili kuno ta mabalaka. Because stress can be anxiety. Are you anxious about something? Stress can be described as someone who thinks too much of his problem. Mao po na ang stress, mga igala.
Ma-describe nato ang kaning stress as someone na kanang grabe ang iyang paguna-una bahin sa iyang problema. Or we could say overthinking, no? Overthinking. Did you know that overthinking will destroy your happiness and your mood? Si kaguna-una, grabe ang imong paguna-una bahin sa imuhang problema, no? Ingon ana, it will make everything worse than it actually is. Stress can be described as mentally pressure or emotionally burdened over a situation or over a problem. Mo na siya ang stress, mga igsoon. Mentally pressure ka, emotionally nabugatan ka, murag feel nimo di na nimo kaya, nakaingon ani nga ginadala karon sa imong kinabuhi, and it seems unbearable kaayo, di nimo kaya, ingon ana, no? Stress can be a feeling of being under pressure. You know what? Naay pulong ang Ginoo ani para sa mga tao nga under pressure kay sila sa ilang kinabuhi. You know, the Word of God taught us to be still. What does that mean? Be still, meaning be calm. Whenever na ay trouble mo abot sa imong kinabuhi, try to be calm. Ayaw pagtaranta, ayaw pagpanik. Amen? The Bible says in Psalms 46 verse 1, be still and know that I am God. Jesus said in Mark chapter 4 verse 39, when he and his disciples encountered a storm in the middle of the sea, you know, ang iyang mga disciples nagpanic, dili ba? Nataranta. They don't know what to do. They were afraid of the storm because it could take their lives, mga higala. So they woke up Jesus, and Jesus arose, and the Bible says in Mark chapter 4 verse 39 that he rebuked the wind. Iyang gibadlong ang hangin and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So ang ginakuan sa Ginoo ani sa ato mga igsoon nga whenever datay atubangon nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, learn to trust the Lord. Okay? Ayaw pagpanik. It is natural at first, mga igsoon, murag mag-worry ta, mahadlok ta, but pag moabot na, pagbation kag yunana, hinumdumi ang Ginoo. Naa ang Dios. Amen? Siya ang naggunit sa tanang mga butang. Everything is in the hands of God. Everything is under the control of God. So whenever na ay dako nga kaning trials or problema or you know, masulti na to kaning storms nga moabot sa imong kinabuhi, remember that there is a sovereign God. Ang iyang mga disciples nagpanic and they forgot that the master of the sea was with them. Amen? And when Jesus said, mga igsoon, peace be still, nahunong ang bagyo. Nahunong ang kusog nga hangin. Amen? Because everything is in God's hand. Kontrolado tanan sa Ginoo. So even ang kining atuang mga problema, mga igsoon, na kontrolado ni siya sa Ginoo. Amen? So stress also can be described as someone who is over fatigued. Too much kayo ang trabaho, kulang siya pahulay, wala siya katulog og tarong, over fatigue, mga igsoon, that's stress. Now everybody is attacked by stress. Kinsa diri sa ato nga stress karon? Kasi na stress is dangerous to your health and it is deadly. Dili nimo siya pwede pasagdahan. Kinahanglan nimo i-deal ang imuhang stress. Amen. Kay kuyaw siya ug makapatay siya.
You have to become expert in defeating stress. Salamat sa Diyos, ang stress mapildi. Pwede nato ma-overcome. Amen? Pwede ta mudaog laban sa stress, mga igsoon. Nganong pwede mapildi ang stress? Because there is God who is greater and bigger than stress itself. Amen? The only person that can defeat stress is Jesus Christ. Salamat sa Diyos, naatay Jesus sa tuang kinabuhi. E kung wala tay Jesus sa atong kinabuhi, mga igsoon, di nato ni kaya madala ang atong mga problema. Only Jesus can help us with our problems. Only Jesus can save us from our troubles in life. Amen? Dili gusto sa Ginoo nga ikaw ma-stress ka. Amen. Di na siya gi-offer sa atong tanan. And here's what the Lord Jesus said, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Kung kinsa diri sa atua ang nabug-atan na, okay? Duol ka diha sa Ginoo. Ang gingon sa atong Ginoong Hesukristo, muduol ka diha sa iya. Amen? Kay siya ang mutabang sa imuha. Do you want somebody to help you sa inyo sa inyong mga problema karon? Si Kristo na nagsulti siya, available ko. Naghulat ko sa inyo ha. Duol lang mo sa kuha and I am here. Amen? In fact, ang Bible nagsulti, call unto me and I will answer thee. Mutawag lang ka diha sa Ginoo ug tubagon kaniya. Si David, when he was stressed, mga igsoon, he cried out to God. Diba sa atong gibasa in verse number 16. Tanawan ninyo balik sa verse 16. Ang gingon diri sa pulong sa Dios, verse number 16. As for me, I will call upon God. Mao ba ni ang imong gibuhat? Sa diha nga ikaw naay giatubang nga problema. Mao ba ni ang imong gibuhat? Because for David, mao ni ang iyang gibuhat. I will call. The Bible says, he called upon God. Igsoon, ang Dios nga atong gisimba karon tinuod siya nga Dios. Dili siya usa ka type nga Dios nga kung imuhang istoryahon, dili siya mutubag sa imuha. Kung ikaw mutawag sa iyaha, di siya mo dungog sa imuha. Ang kining Dios nga ato ang ginasimba karong hapon, Dios ni nga buhi. Nga kung ikaw magampo ug mutawag sa iyaha, maminaw siya, mudungog siya sa imo pagampo. O kung ikaw mangayog tabang sa iyaha, mutabang ni siya sa imuha. Amen? Mao ni ang gibuhat ni David. For David, mga igsoon, verse number 16, I will call upon God and the Lord shall save me. Amen? Ug ang Ginoo miluwas kaniya. And the Bible says, verse 17, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud. Sa gabi og sa buntag og sa udto ako moampo og musinggit nga makusog. Ug siya maminaw sa akong tingog. Amen. Nag-offer siya og help. Willing siya mo tabang sa imuha. If you need his help, he is available. Mutawag lang ka diha sa iyaha. Amen. God doesn't want us to carry the burden. Because God doesn't want us to be burdened. You know, the battles in life are the Lord's. Gusto sa Diyos nga, as you face trials in life, naa siya kauban nimo. Because you can't make it kung ikaw lang. Di nimo kaya ba kung ikaw lang? Di nimo mapildi ang problema kung ikaw lang. You know, no matter how small the problem is, gusto sa Diyos, involved siya sa imuhang mga problema.
Because the Bible says in verse number 22, tanawan niyo in verse number 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Tanawan niyo He shall never suffer the righteous to be moved. Dili siya mutugot nga ang mga matarog. Dili siya gusto nga matarog ka. Dili siya gusto maigsoon mapandol ka. Dili siya gusto maluya ka. Dili siya gusto maigsoon nga mag-stumble ka. Dili siya gusto nga ma-discourage ka. Dili siya gusto nga mabugnaw ka. Mo na may gala gusto sa Dios nga whenever na ay trials at tubangon nimo sa imong kinabuhi, gusto niya tawagon nimo siya o kauban nimo siya sa problema. Unya kung nana ng problema sa imong tubangan, gusto sa Dios siya ang mopilde, siya ang moatubangan na. Pero gusto sa Dios naapog ka. Kay gusto mga igala nga sa Dios, gusto sa Dios nga makita nimo ang iyang gahom. Gusto sa Dios nga makita nimo kung unsa siya kagamhanan. Gusto niya ipakita sa imo mas kusgan siya, mas gamhanan siya kaysa sa imong problema. Amen? Muna dili gusto ang Ginoo maygala pag nga problema, ikaw mo exit ka. Unya ang Dios sa lang magdili. Gusto sa Dios naagyapon ka pero kauban nimo siya. Siya ang imo ang ibutang sa atubangan. Ikaw mutago ka sa iyahang likod. Siya ang muatubang sa imong mga problema. I-abli ko yung mga Bible, Psalms chapter number 16. Psalms chapter 16, verse number 8. Nana mo diha? The Bible says, I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Unsa ang mga igsoon ang gingon ni David? Mo ni ginabuhat ni David. Every time na ay problema mo abot sa life ni David, iyahang butang ang Ginoo sa iyang atubangan. Kanunay, verse 8, tanawan niyo, ako mipahimutang sa Ginoo kanunay sa akong atubangan. So, mutawag si David sa Ginoo, and he will allow the Lord to face and to fight his problems. Pero dili mga igsoon, but pasabot, ang Ginoo makigbatok sa iyong problema, si David mga igsoon, maglingkod lang. No, muuban siya sa Ginoo. Pero ang Ginoo nasa iyong atubangan. And the Bible says, may gala, basta ang Ginoo na siya sa imong atubangan, David said, I shall never be moved. Dili ko matarog. Dili gusto sa Diyos, matarog ka. How many of you? How many Christians mga igsan karon natarog sila sa ilahang mga problema? They get discouraged. They are disappointed right now. They lose hope. Nawadan sila paglaom. Dili gusto sa Ginoo nga maingon ana ka. That's why ang Bible nagsulti siya, cast thy burden unto the Lord. I-release. Ilabay ang imong mga kabugaton ngadto sa Ginoo. Kanang sa Bible. Nganong gusto sa Dios siya ang modala kay nganuman kaya sa Dios dalhon ang imong mga problema. Kaya niya. Ang pangutana, nagtuo ba ka nga kaya sa Dios i-handle ang imong mga problema? If you believe that, then cast your burden unto the Lord. Amen? Ang Diyos nagsulti mga igsoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Tanan nga mga nabugatan, tanan nga na-stress na sa ilang mga problema. Ngari ka mo sa ako, and I will give you rest. Nganong gusto sa Diyos, mudul ka sa iya because dili siya gusto matarog ka. Sa Psalms 55 verse 22, tanawan niyo balik. The Bible says in Psalms 55 verse number 22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. Muamuma siya kanimo. He shall never suffer the righteous to be moved. Dili gayud siya mutugot nga ang mga matarong.
So gitudluan tas karon sa pulong sa Dios paano nato pildihon ang stress. I believe that some of us here are stressed because you are going through a trial. Nag-agi ka og kaning pagsulay karon, nag-agi ka og kalisdanan karon, na kay giatubang karon nga kasamok tiya sa imong kinabuhi. Amen. Og kay balok ka kung unsa na ang imuhang ginaatubang karon nga pagsulay. Ang akong isulti sa inyong taga-Maygala nga naay paglaom. There is hope. Dilibot pasabot na kay problema karon wa nay paglaom. There's always hope in Jesus. As long as God is alive, there is hope. And praise God, ang Diyos mga igala nato dili siya mamatay. He is alive forevermore. Amen. He defeated death, sin, and hell for us. So I believe He can defeat our problems too. He can defeat our stress too. Amen? Kaning mga problema nga ginatubang nato karon diri sa kalibutan, these are just small problems in the eyes of God. Amen ba? Gamay lang ni. So importante mga igsoon natay enough faith diha sa Dios. Kay kung wala tay igo nga pagtuo mga igsoon, ang problems maoy mag-overtake sa atua. Malumos ta. But if you walk by faith, if you walk in faith mga igsoon, then ikaw makalakaw ka ibabaw sa tubig. Kauban ni Kristo. Tamakan lang nimo ng mga problema. Amen. So how to defeat stress? Number 1, una sa tanan, have a relationship with Jesus Christ. Ang tao dapat maluwas gid una. You know why there are many people who committed suicide? Because wala sila personal relationship sa Ginoo. Nabugatan sila maayo sa ilang problema, so they took their lives mga igsoon. A person must be saved. He must have a personal relationship with God. Otherwise, stress in life will overtake his life. You can't make it without God in your life. Kaya balo ba mo nga naapoy mga Kristohanon, bisan mga tao ba nga bisan luwas na sila, nakuan ng gyapon sila, nalabuan gyapon sila no, napildig gyapon sila aning stress may gala ngano man. Ilahamang gitanggal ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili na to pwede tanggalon ang Ginoo sa tong kinabuhi. Siya ang makatabang sa atua. Siya ang maghahatag sa atong kadaugan. Dili pwede nga tanggalon na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Importante gyud kung save na ka, healthy ang imong relationship sa Ginoo. Healthy ang imong faith, mga igsoon, bisag unsa panay mag-abot nga mga problems sa imong kinabuhi, makaya ra nimo, makasurvive ka. Amen. Malampasan nimo ang mga problema. Kay ang Dios nagsulti, ang pulong sa Dios nagsulti that there is a way of escape to every temptation and trials. There's a way to escape. So kung nag-atubang ta karon og problema, kung nag-atubang ta karon og pagsulay, dili na nga permanente nga naa sa atoa. Amen. Nganong nay mga uban mga igsoon wala sila nakalampas sa ilahang mga problema. Ginaluto pagani sila sa Ginoo. Ginamold pagani sila sa Ginoo. Pero ningkwit na sila. You know why? Dili healthy ang ilahang relationship sa Ginoo. Kung nagapalayo ang Kristohanon sa Ginoo, dili siya makakaya sa mga problema. Dili siya makalahutay. Amen. Mapildi siya kanunay.
And that's why na ay mga Kristohanon nga makita nato nga imbis ang purpose ani mga trials is to build their lives na break naman hinuon ang ilang kinabuhi. Naguba naman hinuon ang ilang kinabuhi. Imbis nga ang purpose lang uta ato mga igsoon, i-build sila, paligunon sila sa Ginoo na unsa man naguba naman hinuon ang ilang kinabuhi ngano man dili healthy ang ilang relasyon sa Dios. Layo sila sa Ginoo. Usahay po, kuhaon sa Ginoo atong attention because God knows nga apart ta sa iyaha, layo ta sa iyaha, so kuhaon sa Ginoo ang atuang attention, so He will send a storm in our lives like Jonah nga ning supak sa kabubuton sa Ginoo o wala niya gisunod ang kabubuton sa Ginoo. God took his attention. Jonah thought that he can escape from what God wants from his life. Wala nakalaya si Jonah. Even though nagsakay siya glahi nga barko, even though nag-adto siya glahi nga direction, gisundan gyapon siya sa Ginoo. And God sent a storm. Amen? Para dalhon balik si Jonah diha sa iyang kabubuton. Okay? Muna igsoon, sa dili pata mga igsoon maghimo og decision nga mokwita diha sa Ginoo. Let us evaluate ourselves. Nganong kani allow man sa Dios nga atubangon nako karon. Because God wants to get your attention. Basin mga igsoon, gusto sa Dios nga muduol pagid ka pag-ayo sa iyaha. Or basin kay napansin sa Ginoo medyo distansya ka sa iya, gusto sa Dios mubalik ka sa iyaha. So nara gyud na siya sa atoa. Dili nato himuon ang problema nga makahatag stress sa atoa. Kay ang Diyos nag-allow man ani. Amen? So, pag may moabot nga mga trials sa atong kinabuhi, ato ang i-examine dayon. Ato ang pangutanon dayon, ang atong kaugalingon. Nganong niabot man ni? Unsa kay purpose sa Ginoo? Unsa kay lesson nga gusto itudlo sa Ginoo ani sa akoa? What can I learn from this? Did you learn mga igsoon? Did you learn something from the trials you are facing right now? Kay every problem nga moabot sa atong kinabuhi may gala is a lesson. Is a lesson sa atong kinabuhi. What can we learn from it? Muna dili ta mo quit. Dili dayon nato pilion nga ma-discourage ta. Because every trials has a lesson. Nga nay lesson ginahatag ang Ginoo na sa tuwa. The question is, nag-learn ba ta? Mo na nga nay uban nga mga Kristiyanon wala pa sila gitagaan og bag-o nga lesson sa Ginoo because dugay sila wala nagkat-on ani nga lesson sa ilang kinabuhi. Amen? Importante importante para mapildi nimo ang stress na adyo kay personal relationship sa Ginoo. Pag nalakaani, i-maintain nimo ang healthy relationship diha sa Ginoo. I-maintain nimo imong healthy nga relationship diha sa Ginoo. Amen? Ikaduha. Number 2, surrender your problems to the Lord. Surrender. Unsa man ang surrender? Di ba, yung dakpan ta, surrender nako. Di ba, di na ta mo sukol. Atong i-surrender atong meaning, atong ihatag ang atoang kaugalingon sa iyahang kamot. Dili ba? Mo na siya surrender. Mo na siya ang gusto sa Ginoo sa atong mahigala. The Bible says, cast thy burdens unto the Lord. Learn to surrender your life to the Lord.
Everything sa imong life ihatag sa Ginoo. Let God take care of your life. Amen? We sing the song in our church, I surrender all. What does that mean? All. Tanan nga nadia sa imo, i-surrender nimo sa Ginoo. Jesus, be the Lord in my life. Ikaw na, Lord, ikaw ang mag-drive sa akong kinabuhi. Please take hold. Ikaw ang magunit sa kaning kuan, steering wheel sa akong kinabuhi nako. Ikaw na mag-control. Pag siya ang ato ang padalhon sa atong kinabuhi, we will be fine. Bisag na yung mga problema, okay lang ta mga igsoon. You know, nganong na yung mga uban, dili sila mga higala, makapadayon, dili sila makalahutay, sila ang gadala sa ilahang kinabuhi. Sila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Sila ang ga-drive. Si Jesus, naalang diri, galingkod, passenger lang. Ang gusto sa Diyos, siya ang mulingkod sa driver's seat o siya ang mugunit mga igsoon sa steering wheel. Ba tawag na? No? Sa steering wheel, sa sakyanan. Nimo, di sa imong kinabuhi. Gusto sa Diyos, siya ang mag-drive sa imo ang kinabuhi. Siya ang magdala. Kung asa kandiya dalhon mga igsoon, musunod ka sa iyahan. Amen? Di ba kung kinsa ang gagunit sa steering wheel, kung kinsa ang galingkod sa driver's seat mga higala, di ba dito pod mo adto ang sakyanan? Ang sakyanan kita. Si Jesus ang atong palingkuron, siya ang ato ang padraybon. Surrender. Imagine ako ni si David. Daghan kayo nig mga trials giatubang. Pero daghan kay trials nga nalampasan niya. Ngano man nakita ninyo ang iyang dependence sa Ginoo? Grabe siya ka-dependent sa Ginoo. Pag naay atubangon niya nga sitwasyon, mutawag dayon siya sa Dios. Di lang siya mutawag. The Bible says he will cry to God. Musinggit gid siya sa Ginoo ug madunggan siya sa Ginoo dito sa langit. Ug ang Dios buluwas sa iya. Think about how many trials ang nalampasan ni David because ang Dios ang nagdala sa iyang kinabuhi. Sa imong kinabuhi ka mga igala, kinsa gyud ang gadala. Oo. Gi-entrust ta sa Ginoo ani nga lawas. Gitagaan ta sa Dios ani nga kinabuhi, pero kinsa gyud ang ga-drive sa imong kinabuhi? Siya ba? O ikaw? Mo na kung ikaw magbuot-buot lang ka, dili ba? Kung dili pa nato ka ng kabisado ang tanan nga mga function diha mga igala sakyanan, what will happen mga igala? Dili ba madaot ang butang? Siya ang ato ang padalhon. Siya ang atong padraybon. Ngano man, expert siya sa atuwa kay siya ang nagbuhat sa atuwa. Kay balo siya sa unsay mga agian nimo. Siya na ang ga-design sa imo ang dala nimo. Siya na ang ga-design sa imong kinabuhi. Kay balo na ang Dios unsa ang mga atubangon nimo diha sa unahan. So para okay lang ang imong kinabuhi bisag naay problema, then tuguti siya ang mudala sa imong kinabuhi. Let the Lord take the lead. And you follow and you trust Him. Amen? Surrender. Did you surrender your problems to the Lord? Learn to surrender. Ang problema sa uban mga higala, nga doon pa no, nga ma-overwhelm sila, malumos sila, because wala nila nakatunan ang kaning surrender. Nakasabot yung kaning surrender, dili lang niingon ampo-ampo. Surrender, gitugyan yun nimo ang imong tibuok nga kinabuhi diha sa Ginoo. Lord, unsa may mahitabo sa ako, Lord? Ikaw na ang bahala ani Ginoo. Ikaw may tag-iya aning kinabuhi nako, Lord.
Surrender nimo. Amen? Mo kaya nagyo sa Bible, kung grabe ka nahigugma sa imong kaugalingon kaysa imong pagigugma sa Dios, may galab, mauna nga makuan ka, mapuno ka sa kabalakaw kahadlok. You are afraid, mga higala, of your life. Nga basin mawala ni akong kinabuhi, basin makuan ko yung nana. Kaya nga naman, ang imuhang trust nimo napa sa imong sarili, wala sa Ginoo. So forget about yourself and think about God. Amen? Pag may problem, think about Him. Siya ang tagiya sa imong kinabuhi. David said, though I walk through the valley, even he was in the valley of the shadow of death. David said, I will fear no evil. Di ko mahadlok. Bisan pa kinabuhi na nako ang kwaon. The shadow of death. Ngano? Ang iyang huna-huna, Ginoo. David said, for thou art with me. Amen? Si Job nagsulti mga higala, for he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Job said, mga higala, bisan pakwaon nimo ang akong kinabuhi, magsalig hapon ko sa imo. That's what Job said. Unya, kung ikumpara nato ang atong mga problema nga nakakos og stress sa tuwa, sa problema nga giatubang o gidalaan ni nilang Job, nilang David, nilang Joseph, nilang Daniel, o sa uban nga mga tao sa Diyos sa Biblia, wala lang takatunga sa ilaha. We're not even halfway, mga igsoon, sa ilahang mga problema nila. Yet na-endure nila. Ang tanan nga mga problema, kasakit, pagsulay nga giatubang nila sa ilang kinabuhi. Kaya balo mo nga, they learn to surrender their problems to the Lord. They let the Lord lead their lives. They let the Lord drive. Siya ang gipa-drive nila sa iyang kinabuhi. Ikaw, ang Diyos ba, pag nakakay need nga ning abot mga igsoon, na need nga ning gawas karon sa imong kinabuhi, and kinsa man ang imuhang unang nga nahuna-hunaan? Unsay first move nimo? Amen. Ang Bible nagsulti, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Surrender. I-surrender sa Ginoo. Amen? Kanang imong sakit, i-surrender na sa Ginoo. Live a surrendered life. And tell yourself, Lord, kung unsa man ang imong kabubuton sa akong kinabuhi, let your will be done. Amen? Kung kabubuton nimo, Lord, nga mamatay jud ko, then let your will be done. Ikaw man ang tagiya sa akong kinabuhi. What's important, may gala, death or life, secure ang imuhang kalag because you are saved. Walay kapildihan sa Kristohanon. All saved will go to heaven. The best life we have is not here. The best life is in heaven. So don't set your affection here. Amen. Muna ayaw higugmay mong kinabuhi di sa kalibutan. That's why naiuban nga mga Kristohanon napuno sa kabalaka, napuno sa kahadlok, nga naman ang ilang kasing-kasing naadiri.
So surrender your problems to the Lord. Ihatag sa Ginoo. Casting all your care upon Him. Cast. Di ba cast, no? Cast your net, di ba? Ninyon si Jesucristo kay Peter, cast your net. Ang word cast means ilabay nimo. Ilabay nimo sa Ginoo. That's the word cast mean. Casting all your care, not some of your care, but all your cares. Tanan nga imong ginakabalak-an, ilabay sa Ginoo. Why? For He careth for you. He cares for your life. He cares for your life. He will not allow you to be moved. Di ganahan ang Ginoo makita kanya magigalang nga naluya ka. Masakitan ang Ginoo kung makita niya nga nasakitan ka. Dili gusto ang Ginoo ana makakita sa imuha because He loves you so much. You are His child. Now may ginikanan, ganahan niya makita ng anak na nagsige og hilak. Kay gidaog-daog. Ganahan ba ang ginikanan makita niya yan ang gikulata? Masakitan ta. Unya pila ka mga Kristiyano may gidaog-daog din sa kalibutan. Pila ka mga Kristiyano may nga grabe. Naghilak sila tungod sila mga problema. Dili gusto ang Ginoo makakita ana. Muna ang Diyos ng sulti, ilabay ang imong mga kabalaka sa kuha. Ilabay ang imong mga kabugaton sa kuha. Let me handle it. Amen? How to defeat stress? Have a personal relationship with Jesus. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Amen? Aron inignaay problema, siya ang mag-atubang o magsulbad sa imong problema. Ikaw musaksi lang ka sa unsay buhaton sa Ginoo sa imong mga problema. Amen? Number 2, surrender your problems to the Lord. Victory over stress is possible because Jesus defeated. You know, ang pinakadako nga problema sa tao sa tao na pildi manggani sa Ginoo. Kay balo ba mo kung unsa ang pinakadako nga problema sa tao? Dili man financial problem. Ang pinakadako nga problema sa tao ang salaman. Kay balo mo ana, ang pinakadako nga problema sa tao ang sala. Kay kining sala mao man ni magdala sa tao sa impyerno. Yet Jesus defeated the biggest problem of mankind. Gipildi ni Kristo ang pinakadako nga problema sa tao ug mao na ang sala. So kung napildi ni Kristo ang pinakadako nga problema sa tao, unsa ning mga problema nato karon, do you think kaya na pildihon pod sa Ginoo para sa atoa? Amen. God always has a solution to our problem. Pero kita, mga igsoon, wala tay solution kanunay sa atong problema because we have limited knowledge. Amen. We have limited resources. We have limited wisdom. We only have a small amount of wisdom sa atuang kinabuhi. Mo nang pinaka-wise buhaton sa Christian, pag naay problema, dito na yun siya mudagan sa Ginoo. That's the wisest thing a Christian can do. Dili kay musulti siya, sulbaro na ako ni B. Pinagis ako ang kaugalingong kaalam, abilidad, talent. Dili mga igsoon. Ang pinaka-wise buhaton sa Kristohanon, tawagon niya ang Ginoo pag nasa problema. Nang Diyos, gahulat lang siya sa tuwa. Gasigi lang tanaw ang Ginoo sa tuwa. Sa imong una-una, nakakita ang Ginoo sa imong mga problema?
Nakabantay ka siya sa imong mga problema? Aware siya mga igsoon? Sa imong ginatubang karon? Aware siya. He is sitting on His throne right now, even right now. Nakadiya galingkod, nabugat imong kasing-kasing, tungod mga igala sa usa ka butang. Ang Diyos, nakakita ana, nakabantay siya ana, naghulat lang siya sa imuha. Kung kanos animo isurrender ang imong problema sa iyaha. Diha siya mulihok. Diha niya usbon ang kanang, diha niya usbon maigsoon ang dagan sa panahon. Amen. Diha siya mugamit og mga tao. Diha siya na gamiton nga butang. Diha siya na ipadala sa imuha. Diha muak ang Ginoo sa imong behalf sa panahon nga ikaw magkat-on na nga mo surrender sa imong mga problema sa Ginoo. Pero hangtod mo sulti ka nga kaya na ako ni, ang Dios dili siya mulihok. Tanawon lang kaniya, sige kaya man kanimo. Sige. Niya magkadugay, magkalala ang imong problema hangtod na ka sa pinakatumoy mga igsoon. Diya pa ka manawag og Ginoo? Nga nangahurot na ang imong mga gipanggamit, mga resources nimo. Asa kay mas maayo katong wa pa nangahurot mga higala? Nanawag na ka Ginoo. Amen. Usay kita kutob sa napatay magamit, kutob sa napatay matawagan nga tao, kutob may higala sa napatay kusog. We try to solve the problems uban sa atong kaugalingong kusog. We have insufficient strength. Dili ego ang atong kusog to solve the problems in life. Amen? Nang Ginoo naghulat. Nagtanaw lang sa imuha. Pero wa siya galihok sa imuhang. Sa imong behalf mga igsoon ngano man. Sigag sulti kaya pa nako ni. Unya ang Dios nagsulti siya dili mo na kaya anak. Dili mo na kaya. Usay ba no tungod lang sa tong pride ba no dili ta manawag og tabang, di ta mga igtabang sa Ginoo. The Bible says God resisteth the proud but giveth grace to the humble. Surrender para naay grasya. Ipakita ga-depend ka sa Ginoo. Amen? Bisag gamay lang na nga problema, Lord, please help me with this problem. Nato isa ka sikat nga singer nga gisulat niya ni nga kanta mga igsoon, gikuha niya ni nga kanta sa Matthew chapter 11 verse 28. Kani nga kanta gikanta ni sa usa ka sikat nga singer. Ang iyang pangalan si Basil Valdez. Gisulat niya mga higala ingon gikanta niya, life is not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God. And He'll show you the way. Amen? Ang chorus nagsulti, mo ni siya, ang Matthew 11:28, and He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Amen? Kinsa din niya, you want rest. You want peace. You want serenity. You want calmness. Dindot tanawon ang dagat pag kalma siya. Amen? Hilom siya. Pero na yung mga panahon ang dagat, saba. Ang Diyos,
Na siya'y kakayahan muhatag sa imo ag peace if you learn to surrender your problems to the Lord. Dili gusto ang Ginoo ma-stress ka sa imong mga problema. Ano man, it can affect your physical body. Dili gusto ang Ginoo magkasakit ka. Amen? It can affect you emotionally. Dili gusto sa Ginoo nga atakihon ka. It can affect you spiritually. Dili gusto sa Ginoo maigala ma-discourage ka. Amen? Ikatulo, go to the Word of God and fill your mind with it. How to defeat stress? Una, have a personal relationship with Jesus. Number 2, surrender your problems to the Lord. Ikatulo, adto ka sa pulong sa Diyos. Get your Bible. Read your Bible. And fill your mind with God's Word. Maunay makatabang nimo aron mapildi nimo ang stress. You know why there are people who are stressed? Stress silang problema, overthink kasi sila gunaon, wa sila laing mahuna-hunaan kundi problema lang mga igsoon. Nga naman, walay sulod ang ilang hunahuna sa pulong sa Dios. Paminaw, ilisin ninyo ang inyong problema nga nadiha ha. Nagpuyo karon si muna-huna, ilisit siya og pulong sa Dios. Puna ang imong hunahuna sa pulong sa Dios. Pagsigi basa og Bible. Amen? Iabli niyo mga Biblia, Psalms 119 verse 150. Usa sa mga pinaka mabisang panlaban, no? Pinaka-epektibo nga panlaban nato sa tuwang stress kay ang pulong sa Dios. Sayang kay natay Bible, wala nato ginagamit. Natay Bible pero wala nato ginabasa. Sayang lang kayo, igsoon. Nalang na din ha. Nag-standby lang na din ha. All you need to do is get your Bible and start reading and fill your mind with God's Word. Ang stress mawala na. Psalms 119 verse 50. The Bible says, "This is my comfort in my affliction." Unsa kuno ang comfort may sa panahon nga siya lutoson siya mga igala ang pulong sa Dios. Why? Because the Word of God can give us life. Amen. This is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. Ang pulong sa Dios mo ni makahatag og energy sa imuha. Mo ni makahatag kusog nimo. Aron nga bisag na kay problema, makabangon gyapon ka. Unya makahimo gyapon ka sa imong mga duty nimo. Makatrabaho gyapon ka. Mahimo gyapon nimo imong mga responsibilidad. Aktibo gyapon ka. Productive gihapon ang imong kinabuhi mga igala. Ang pulong sa Dios na. Without the Word of God, you will become unproductive. Maluya ka. Amen? Go to the Word of God. Na naman mo'y Bible. Adto mo sa pulong sa Dios. Basahan ninyo, puna ang inyong hunahuna sa pulong sa Dios. Aron walay laing makasulod nga kanang butang sa inyong hunahuna. Punag yun ang inyong hunahuna sa pulong sa Dios. Aron wa kay laing maunahunaan nga lahi. Walay mga negatibo nga butang makasulod sa imo una. Walay mga butang nga makapa-discourage sa imo nga makasulod sa imo una. Kay bala ba mo nganong naay mga things may gala, naay mga panahon murag maluya ta. Bakanti manggod kayo tong hunahuna. Daghan kayo bakanti ba nga kwarto sa tong hunahuna. So gisudlan siya mga negatibo. Gisudlan siya mga butang nga maka-stress. Gisudlan siya mga butang nga makapa-discourage. Pero kung puno ninyo ang inyong hunahuna sa pulong sa Dios, naay mga problema tod, pero ang mga negatibo nga butang di gyud na sila kapuyo sa imong hunahuna kay wala nay available nga kwarto. Puno na tanan. Amen. Go to the Word of God.
Jeremiah 15:16 says, Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Amen. Makahatag kadasig sa inyong kinabuhi ang pulong sa Diyos. Even though you are in the midst of trials, higala pwede kagihapon nga malipayon sa imong kinabuhi because puno ang imong hunahuna sa pulong sa Diyos. Active gyapon ka, energetic gyapon ka, enthusiastic gyapon ka. Amen? So number 1, have a personal relationship with Jesus. Kinahanglan nato ni mga igsoon kanang i-manage ang atong relasyon sa Ginoo. Asa nata karon sa atong relasyon sa Ginoo? Ikaduha, surrender your problems to the Lord. Learn to surrender your problems to the Lord. Ikatulo, go to the Word of God and fill your mind with it. Ikaupat, hang around God's people. Amen. Ayaw adto sa mga unbeliever, ayaw adto sa mga tao nga way Ginoo sa ilang kinabuhi. They cannot help you. They cannot help you spiritually. They cannot help you emotionally. Dito ka magpatunga sa mga katawan sa Diyos. Join with them. Go to church and worship God together with them. Muna pagbukat ang imong kasing-kasing, pag naisimba, unya na diri ang mga Kristohanon, anhi sa simbahan o pagsimba. Don't stay in your house. Way makatabang sa imo dito. Pero pag muani ka og simbahan, na ay mga makadasig sa imuha. Na ay magsulti sa imuha, I will pray for you. Na ay mga Kristohanon magsulti sa imuha, I will listen to you. And I will help you. I will pray for you. Amen? Hang around God's people. Surround yourself with the people of God. Ayaw kadto dito mga igsoon sa mga tao nga way Ginoo sa ilang kinabuhi. Ayaw kadto dito sa mga Kristohanon nga way maayo nga relasyon sa Ginoo. They cannot help you. Dito ka magpatunga. Dito ka muapil sa mga tapok-tapok sa mga katawan sa Diyos. Sila ang imong kusog. Amen. Ang mga Kristohanon ang kusog nimo. Kung ikaw kauban nila, you know what, ma-charge ka igsuon, ma-recharge ka, ma-renew ang imuhang kusog. Mo na nga usa sa mga katuyon sa Dios gidesign niya ning ingunani. Nya dinhita magtapok-tapok, dinhita tapukon sa Ginoo nga naman. Walay laing maka-encourage nimo spiritually kundili ang kaparihan nimo nga Kristohanon lang gihapon. Dili gyud maka-encourage sa imo kanang imong silingan nga dili Kristohanon. Bisan inyong mga relatives ninyo. Oo, basin sila makahatag sa imuha, makatabang sa imo financially, but not spiritually. You know what? Spiritual is more important than financial. Amen. Kay bisag wa kay financial mga higala, pero kung strong and healthy ang imong spiritual life, you can make it. Makaya nimo. Pero kung gasalig lang kag financial health, unya wala mga igsoon na lig-on, na strengthen ang imong spiritual life, ay di jud ka kalahutay. Ang imong kusog ang mga anak sa Diyos. Amen? Ikalima. Morning ang third to the last point na to. Ikalima. Pray. 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 And never stop praying.
Pray, pray, and never stop praying. Si David, nagsulti siya, evening, noon, and afternoon, siya gaampo sa Ginoo. Kita, usahay, abi nato, okay na nang magampo na ta, kausa lang. Si David, 3 times a day, gaampo. Gapanawag o Ginoo. Nga naman, kada panahon, kinahanglan niya ang Ginoo. Lord, gusto ni David, kanunay ang Ginoo mag-uban sa iya, ha? Karong buntag, gusto ni David na ang Ginoo mag-uban sa iya. Pagka-udto na pud, gusto ni David na agyapon ang Ginoo mag-uban sa iya, ha? Pagka-hapon, gusto ni David na agyapon ang Ginoo mag-uban sa iya, ha? Amen. Dili si David you know what? Ang kinayon ni David dili pareha sa mga uban ng mga Kristiyano nga buso. Sige, Lord, salamat sa imong tabang, Lord, ha? Pwede na kamo Lord, pwede na kamo uli. Kaya na nako ni. Usay una na ta. Si David dili una na. Evening, noon, sa to? Morning, noon, and evening. Will I call upon the Lord? Amen. Unya every day na igsoon. Bantog di ay si David nakalahutay. Kanunay siya manawag sa Ginoo. Wang pangutay, ikaw kanunay kang manawag sa Ginoo ba igsoon? Amen. Kay usahay ba no? Kung okay na ang dagan sa tuwang kinabuhi nato, murag di naman ta manawag og Ginoo. Okay na ko. Ayon ako sa akong sakit. Okay na ni. Di na manawag sa Ginoo. Ayaw na manawag sa Ginoo kung naanapoy problema. Pero sa panahon mga igsoon nga, haya-haya ang atuang kahimtang atong kinabuhi, di man ta manawag sa Ginoo. Dapat good and bad situation, manawag ta Ginoo. Pray, pray, and never stop praying. Amen? Mao na'y sikreto. Number 5, because of time, have faith in God. Have faith in God. Mga mama, have faith in God. Mga papa, have faith in God. Young people, have faith in God. Kaya balo ka nga nung di ka makakitag milagros gikan sa Ginoo? Wa ka nagtuo sa iya, ha? Amen. Ang pagtuo, kinahanglan kayo na siya sa imuhang kinabuhi. You can't make it without having faith in God. Amen. Si Jesus nagsulti sa Mark 11 verse 23, "For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith." There's a miracle nga masaksihan sa Kristohanon kung siya naglakaw sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. So kung imo ang mga igsoon, i-combine na sila. Ang pulong sa Diyos plus ang pag-ampo plus pagtuo is equivalent to miracle. Amen? Nakita niyo yung outline? Una, dapat na kay personal relationship sa Ginoo. Kaya kung wa kay personal relationship sa Ginoo, ang prayer di na para sa imuha. Amen.
So human nga na kay relasyon sa Ginoo, diha na ka mga igsuon. Gamito nimo ang pulong sa Dios. Plus magampo ka, plus sa imuhang pagbasa sa Biblia o pagampo o bani o pagtuo. And you will see miracle. You will see what God can do with your situation. Amen. Pwede biya na ba no kanang usbon sa Ginoo ba ang imuhang sitwasyon nimo? Di ba? Bisag unsa kalala ang imuhang pamina, bisag unsa kalala ang imuhang atubang karon, pwede na may gala usbon sa Ginoo. Amen. Pwede gyud nagbalik taron sa Ginoo katong mga gadaog-daog sa imuha, katong gasigi panglibak sa imo didto i-cambio sa Ginoo. Dito niya ihatag ang mga problema sa ilaha. Unya ikaw magmalinawon ka sa imong kinabuhi. Amen ba? Have faith in God. Ikaunom, second to the last point because of time. So una, have a personal relationship with Jesus. Number 2, surrender your problems to God. Number 3, go to the Word of God. Ikaupat, pray, and never stop praying. Ikalima, have faith in God. Ikaunom, choose to be merry. Awa na ito ni Beyonce, pag-spelling ni Edward sa Mary, basig Mary ni nga Mary ba? Choose to be merry. Tama. Amen. Amin ako ang mong isulat, M-A-R-R-Y. Choose to be merry. Kasabot ba ning Mary? Choose to be delightful. Di ba ang Bible nagsulti siya, delight thyself also in the Lord. Amen? Kung sa pa'y meaning aning Mary, choose to be happy. Kay balo ang Diyos nasakitan ka. Kay balo ang Diyos nabugatan ka karon. Pero ang gusto sa Ginoo, pwede nga magmalipayon gyapon ka. Amen? Why? God wants us to choose to be happy. Kay naay matabang ang kaning magmalipayon ta sa atong kinabuhi. Nasiya matabang. I-abri niyo mga Biblia palihog sa Proverbs chapter 17 verse 22. Hapit na tamahuman igsoon. Proverbs chapter 17 in verse number 22. The Bible says in Proverbs chapter 17 verse 22. Nana mo diha? The Word of God says, a merry heart doeth good like a medicine. Ang usa ka masadya nga kasing-kasing nagabuhat og maayo sama sa usa ka tambal. So na siya mabuhat nga maayo sa imong kinabuhi kung pilion nimo igsuon nga imbis magmugot ka, imbis nga maguol ka, pilion nimo nga magmalipayon ka diha sa imong kasing-kasing. Asa ka magmalipayon diha sa imong kasing-kasing. Dili sa imong baba, diha sa imong kasing-kasing. Think about the goodness of God. Count your blessings. Those things can give you happiness in heart. Think about positive things, mga igsoon. Aron mo gawas ang imong kalipay. Despite na kay ginaatubang nga problema. Because a merry heart doeth good. It's like a medicine. Amen? Tambal ni. Kung sa'yo, gina-advise sa mga doktor sa mga cancer patients. Ayaw, sige, huna-unahin mo sakit. Smile, smile, smile. Just be happy. Sa atong kinabuhi mga igsoon, para bitaw no,
ma-renew ang atong kusog, ma-revive ta, mabuhi ta pag-usab. Higson, think about how good God is in your life. Think about those times. Katong mga panahon nga ikaw giluwas sa Ginoo gikan sa imong mga problema, unya nakita nimo kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, kung unsa siya kadako kagamhanan sa imong kinabuhi. And tell yourself, mga igala, kung gibuhat to sa Ginoo sa ako sa una, buhaton pod sa Ginoo bisag karon. Buhaton gyapon ni sa Ginoo para sa kwa bisag karon. Ani nga problema. Count your blessings, not your problems. Amen. Count it. Write it down on sa papel, mga igsoon. Isulat, mga higala. Tanan nga gihatag sa Ginoo. Tanan nga mga panalangin nadawat nimo sa Ginoo. That will give you joy. Amen. Mao nay makapabuhi sa imong kalipay. And once mabuhi ang kalipay, maayo ka. Once broken-hearted ka, karon mahil ka, mga igsoon. Nga naman, gahuna-una ka sa kamaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kay balo mo sa Bible, but a broken spirit drieth the bones. Ang guba nga espiritu, ang discouraged nga espiritu, amen? Makahatag sakit. Amen. Makahatag siya sakit sa imuha. Mo nang anay mga uban magison, nagkasakit, labad ang akong ulo. Ikalintura ko. Lain akong paminaw. Nga naman mga ison, too much stress. Overthinking, overfatigue, gasigi o gunahuna sa problema, unsaon niya pag-figure out, unsaon niya pag-sulbad, mga igsoon, paminaw, without God helping you, dili gyud na mga igsoon, dili mo makaya. Amen. A broken spirit drieth the bones. Mao suna ang uban nato diri bantanawa. Kato si Dr. Willie Ong. Tanawan ninyo ha sa YouTube. Dr. Willie Ong. Kay bulo ba mo nga nung nagka-cancer siya? Gisulti niya dito sa YouTube. Ang iyang gisulti, stress. Stress siya sa iyahang mga followers. Stress siya sa mga nabasa niya nga mga comments, mga nag-bash sa iya. Di niya matulong, di niya madawat. Gisulti niya na. Stress siya. Amen. Muna kung ikaw mga igsoon paminaw, kung di ka magunaw na bahin sa kamaayo sa Ginoo, dili ka magunaw ng mga positibo nga mga butang, magkasakit jud ka. Amen. Philippians chapter 4 verse 8, iabri niyo mga Biblia. Mao ni ang gitudlo sa ato sa Ginoo. Philippians chapter 4 in verse number 8. The Bible says, nana mo diha, nagingon ang pulong sa Dios sa atua in Philippians chapter 4 in verse number 8. The Bible says, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise. What did the Bible say? Think on these things. Amen. And those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. Tanawang sunod. And the God of peace shall be with you. Amen. Punang imong una-unag mga positibo. Tanawan ninyo dali mga. Pwede mo ta na unsa man ang mga butang asa ninyo ni makita? Mga butang nga tinuod, mga butang nga honest, mga butang nga matarong, mga butang nga putli, mga butang maigala nga lovely, mga butang nga good report. Asa ninyo makita? Word of God.
Amen. Because as you read the Word of God, ma-reflect nimo ang kanang, ma-reflect nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, how He work in your life. Amen? Uy, mao man ning gibuhat sa Ginoo. Nagbasa ka, uy, mao man ning gibuhat sa Ginoo sa kuha. Amen? Igsuon pa minaw. A merry heart doeth good like a medicine. But a broken, nayuban din siya, broken spirit kakaron. No wonder ka sa labad ang imong ulo. Amen. Kalintura. Ay, pastor, di ko makasimba karon, pastor. Kalintura. Overstress. Wa katulog og tarong, wa nakapahulay og tarong. Makahatag nagsakit nimo. Ug dili gusto ang Ginoo ana mga higala. Amen. Ang katapusan, because of time, ang katapusan. So, unsa tong ikaw choose to be merry. Choose to be happy rather than be heartsick. Amen? Choose to be hopeful rather than be hopeless or be in despair. Dili na lang tanong, di na ako ihatang ilasa itong point, pero magbasa na natin mga verse mga igsoon, and then mag-close na dahin ta. Iapin yung mga Bible, 2 Corinthians chapter 4, verse 8. 2 Corinthians chapter 4, verse 8. The Bible says, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Usay but pasabutan na, we are pressured. Bisag asa. Amen? But we are not crushed. Praise God. Nga naman may galang, bisag kita, napalibuntan ta og mga pressure sa kinabuhi, wala man gyud ta mga igsoon na crash, wala man gyud ta may gala na daot tungod kay naay Dios nga naguban na nagpuyo sa atong kinabuhi. Amen? Matthew 6, kanipod Philippians chapter 4 verse 13. Mo ni ang gusto nga ipahibalo sa Ginoo sa imo. Philippians chapter 4 verse 13. Nana mo diha? Magbasa ta ninyo ta na maigsoon. Philippians chapter 4 in verse 13. Sabay-sabay ta ninyo. Okay? Philippians chapter 4 verse 13. Second to the last verse na lang ni siya. Okay, sabay-sabay ta. Ready? Begin. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Can you do all things through Christ which strengtheneth you? Yes, you can. Why, Pastor? Because He can. If He can, you can. Amen. Kay nga naman, ang Diyos na nagpuyo uban nimo. Okay? Last verse, Matthew 6:34. Usa nino nga makahatag stress sa tua, pero mao ni ang gi-advise, mao ni ang gimando sa Ginoo sa pamaygala. Matthew 6:34. Dana mo diha? Magbasa ta ninyo tanan, Matthew chapter 6 verse 34. Okay? Kung ready na mo, say amen. Magbasa tang tanan, ready, begin. Take therefore, okay, usab, wala nagbasa ang uban, wala nagbasa. Mo lagi na ako mabantayan. Basta di ko magbasa, may bawaan ako ang uban, wag gyud ga participate. Sige, Matthew 6:34 mga higala. Ready? Sabay-sabay ta. Read aloud, ready, begin. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Kaya bulo mo unsa nganong uban stress sila, gasigi sila kabalaka sa ilang ugma. Jesus said, do not worry about tomorrow. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Amen? Ang trouble nimo karon, igo na siya para karon. Ang ugma ayaw sa ato problemaha. Ayaw sa ato kabalaki. Amen? Okay. So, kalimti ang ugma, ayaw pag-advance, take care of today. And remember na ang Ginoo uban nimo karong adlaw. Amen? Makaya nimo na igsoon. Kaya nimo o dili? Kung nakalampas ka karong adlaw, it means ning daog ka. Ugma na pod, kung malampasan nimo ang trials ugma, daog, another victory na po na counted na tanan. Amen?
Amen. Praise the Lord. Is God good? Is God good to your life? Then karon mga igsoon, daiga siya, and then cast your burdens to the Lord. Amen? Kung unsa nang nagsamok karon sa imong kasing-kasing, unsa nang mga butang nga nagsamok sa imong nahunag kasing-kasing, ihatag sa Ginoo. The Bible says, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep, mo'y magbantay, sa imong kasing-kasing o sa imong hunahuna. Pinaagi diha kang Kristo Jesus. Amen? Duko atong mga ulip yung atong mga mata. Don't be anxious. Don't be anxious. Naay Ginoo. Ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka. Naay Ginoo igsoon. Base nabalaka ka sa imong mama, base nabalaka ka sa imong igsoon, base nabalaka ka na kay mga kabalaka, na kay mga ginakahadlokan karon, base nahadlok ka. I don't know unsa na mga igsoon nakahatag stress nimo. Basin overfatigue ka, grabe ka imong trabaho, basin puno ang imong nahunag mga problema, igsoon ayaw. Naay Ginoo, naghulat siya sa imuha. You go to Him. Seek God's help. Tawagan Ginoo. He is available. Available siya kanunay, 24/7, available ang Ginoo. God said, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Father God in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation. Hear your people, Lord. Hear their needs. Hear their cry. Help them. Sustain them. Give them strength. Give them your grace. Solve their problem. Father, please lighten their burden. Help them, Lord God. Naunsa man ang ilang ginatubang karon, Lord, show them that you are stronger than their problems. You are stronger than what they are facing right now sa ilang kinabuhi. Because you are a great God. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi. Ikaw ang nagmugna sa tanan. Ang tanang butang naa sa imong kamot. We will trust on thee, O God. Please, Lord, bless the invitation and hear the prayers of your people. I pray this in Jesus' name. Pwede ta manindog igsoon. Manindog tang tanan. Na ay mga things kinahanglan nimo mga higala, ihatag tanan sa Ginoo, okay? Kay balo ka anak. Kay balo ka unsa ang imuhang mga ginatubang karon. O kay balo na ka unsay angay nga buhaton nimo karon. We have an old-fashioned altar here. Dinhi ka muanhi. Cast, ilabay, ibilin sa Ginoo, itugyan sa Ginoo. Can you do that? Do it by faith. Do it by faith. Don't, ayaw lang siya imahiga lang sa imong baba lang. Pero sa imong heart nimo, ilabay, itugyan tanan sa Ginoo ang imong mga ginakabalakan, ang imong mga problema, ang mga butang nga naghatag og burden or kabugaton sa imuhang kasing-kasing. Ambot unsa na mga higala, unsa imong situation karon, unsa imong mga problema karon, unsa imong mga ginaatubang nga pagsulay karon. Ikaw ang nasayod ana. Ikaw ang nakaibalo sa tanang detalye sa imong kinabuhi. Kay ikaw ang nag-atubang ana. Pero ayaw siya dalha sa imong kaugalingong kusog, sa imong kaugalingong kaalam. Ang Ginoo naghulat sa imuha. You know what? God is in His throne. God is on His throne. He is sitting on His throne, watching you and waiting for you. Higala, by faith, duol sa Ginoo. Come boldly unto His throne of grace. If you want His help, come to Him. Will you come to Him? If you want to come to Him, step out. Step out. Gawas.